Ang mga aralin sa video na ito ay una, mahahalagang mechanics sa pagsulat. Ikalawa, pagbuo ng mabisang talata. Sa unang bahagi ng ating aralin, narito ang mahalagang mechanics sa pagsulat. Ayon kay Virgilio Almario, ang ortografiya ay isang sistematikong pamantayan upang gamitin ang isang paraan ng pagsulat o para isaling pagsulat ang isang wika. Ang salitang ortografiya ay halaw mula sa salitang Espanyol na ortografiya. Hango ito sa orthos o wasto at graphin o magsulat o sumulat. Ito ay mga salitang Griego. Ang pagbibigay pamantayan o tuntunin sa pagbabaybay o spelling, panghihiram at muling pagbabaybay ng mga salita ay saklaw ng ortografiya. Halimbawa, sa Ingles, jaywalking. Sa Filipino, jaywalking pa rin. Sunod, carbon dioxide. Sa wikang Filipino, carbon dioxide pa rin ang tawag. Sa Ingles, Ferris wheel. Sa Filipino, Ferris wheel pa rin. Tandaan, ang panghihiram ay ginagamit kung walang katumbas na salita sa wikang Filipino ang salitang banyaga. Hindi na kailangan pang manghiram ng salita hanggat mayroon itong katumbas sa wikang Filipino. Paano nga ba tayo manghihiram ng mga salita mula sa Ingles? Ayon kay Dr. Alfonso Santiago, una, kunin ang katumbas na salitang Espanyol at saka ito iayon sa baybay o spelling ng wikang Filipino. Halimbawa, Spanish, Espanyol, Espanyol sa wikang Filipino. Ikalawa, maaaring tuwirang hiramin ang salitang Ingles at baybayin ito sa wikang Filipino kung hindi angkop ang anumang paraan. Halimbawa, cake. Maaari mong baybayin na K-E-Y-K o cake. Ikalawa, truck. O di kaya ang baybay sa wikang Filipino, T-R-A-K o truck. Ikatlo, kung ang dalawang naunang paraan ay hindi angkop, panatilihin ang baybay ng salita sa orihinal na baybay nito. Halimbawa, Xerox. Sa pagpapatuloy ng ating aralin, narito ang mga tuntunin sa pagbabaybay na pasulat. Unang bilang, gamit ang 8 bagong titik. Ang mga titik sa alpabetong Filipino na bago ay C, F, J, N, Q, V, W, X, Y at Z. Kung paano gamitin ang mga bagong titik na ito ay narito ang mga tuntunin. Una, mananatili ang orihinal na baybay ng mga katutubong salita sa pagbabaybay na pasulat. Halimbawa, masjid o yung sambahan ng mga Muslim. Ikalawa, mananatili ang baybay ng mga salitang malayo ang magiging kahulugan kung babaybayin sa wikang Filipino. Halimbawa, jaywalking o pag binaybay sa Filipino, magiging jaywalking. Ikatlo, mananatili ang baybay ng mga pangalang pantangi mula sa wikang banyaga. Halimbawa, Elizabeth, Benzive. Ikaapat, mananatili ang baybay ng mga siyentipiko at teknikal na salita. Halimbawa, fallopian tube. Ikalima, mananatili ang baybay ng mga salitang may orihinal na kahulugang kultural. Halimbawa, Mecca o Feng Shui. Sa ikalawang tuntunin sa pagbabaybay na pasulat ay ang bagong hiram na salita. Ito ay salitang kilala o karaniwang ginagamit ang pagpapanatili sa baybay alinsunod sa abakada. Halimbawa, formal o sa wikang Filipino, formal. Halimbawa, pinya na enye ang ginamit sa wikang Filipino, pinya na y naman ang ginamit sa halip na enye. Bintana o yung orihinal na salita, ventana. Ikatlong tuntunin, re-spelling ng mga salita.
Hindi pinapayagan ang respelling ng mga salita ayon sa sumusunod na kondisyon. Una, kapag ang kahulugan ng salitang pangkultura, panrelihiyon at pampolitika ay nawawala. Halimbawa, Hajj o Islamic pilgrimage to Mecca, habeas corpus o atas o utos. Ikalawa, kung mayroong hawig sa salitang Filipino na magdudulot ng pagkalito. Halimbawa, standby, istambay. Ikatlo, kapag nagiging katawa-tawa ang salita. Halimbawa, bouquet, bouquet. Ikaapat, kapag mahirap nang basahin ang salita. Halimbawa, Worcestershire sauce. Ikalima, kapag karaniwan nang ginagamit ang salita sa orihinal na anyo nito at nababatid ng mga tao ang kahulugan. Halimbawa, Coke, duty-free. Dumako naman tayo sa paggamit ng bantas. Una, tuldok. Ginagamit bilang panapos sa pangungusap na pasalaysay o pautos. Salitang dinaglat at sa mga pamilang. Halimbawa, binibining manlangit, pakiayos ng mga aklat sa silid. Ikalawang bantas, padamdam, bilang pantapos sa pangungusap na nagpapahayag ng matinding emosyon. Halimbawa, sunog, aray, naapakan mo ang paa ko. Ikatlo, kuwit. Maraming gamit ang kuwit. Una, sa paghihiwalay ng mga salitang magkakauri. Halimbawa, narito na ang mga pinabili mong lotion, sabon, pabango at cologne. Ikalawa, sa bating panimula at pangwakas sa isang liham. Halimbawa, mahal kong anak o sa bating pangwakas naman, nagmamahal. Ikatlong tuntunin sa paggamit ng kuwit sa pagbibigay turing sa simuno ng pangungusap. Halimbawa, mabuti si Don Augusto, kaya minahal siya ng mga tagalunsod. Ikaapat, sa petsa at address. Halimbawa, July 4, Kuwait 2025 o di kaya sa address. Halimbawa, number 3, Magdiwang Street, Kuwait, Barangay Maligaya, Kuwait. Sunod, sa paghihiwalay ng mga mensahe mula sa pangungusap na nagsasalaysay. Halimbawa, kwento ng saksi, Kuwait, biglang tumakbo ang bata kaya nabangga. Ikaapat na bantas, pananong. Ginagamit na panapos sa pangungusap na nagtatanong. Halimbawa, kailan sila magkikita? Ikalimang bantas, kudlit, pamalit sa titik na kinakaltas sa isang salita. Halimbawa, mahirap ang pamumuhay ng magkakapatid. Ngunit sila'y, sa halip na sila ay nakapagtapos ng pag-aaral. Ika-anim, gitling. Ginagamit ang gitling ayon sa mga sumusunod na batayan. Una, kapag inuulit ang pantig ng salita o salitang ugat. Halimbawa, araw-araw kaming umaalis sa bahay. Ginagamit din ang gitling sa paghihiwalay ng unlaping nagtatapos sa katinig na susundan ng patinig upang hindi magkaroon ng ibang kahulugan. Halimbawa, pag-asa. Ang gitling din ay ginagamit kung may inalis na pang-angkop na at nang o mga kataga sa pagitan ng dalawang salita. Halimbawa, lakad-takbong narating nila ang estasyon ng bus sa takot na sila'y maiwan. Sunod na halimbawa, tuliro si Dan at tanging iyak-tawa ang kanyang naisagot sa mga tanong. Ginagamit din ang gitling kapag nilagyan ng unlapi ang pangalan. Halimbawa, makadiyos, paopisina. Ginagamit din ang gitling kapag ang kasunod na panlaping ika ay isang numerong hindi sinusulat na patitik. Halimbawa, ika-4 ng madaling araw. Ginagamit din ang gitling kapag sinulat ang unit ng fraction. Halimbawa, 1/4. Ang gitling din ay ginagamit kapag pinaghihiwalay ang dalawang apelyido. Halimbawa, Andres de Castro, gitling Bonifacio. Ika-7 bantas, tutuldok.
ginagamit ang tutuldok ayon sa mga sumusunod na kondisyon. Unang kondisyon, upang isa-isahin ang mga lipo ng salita. Halimbawa, iba't ibang gulay ang kanyang tanim, gaya ng ampalaya, sitaw, bataw, upo at kalabasa. Ikalawang kondisyon, inilalagay sa hulihan ang bating panimula ng liham pangangalakal. Halimbawa, President Aguinaldo o sa kinauukulan. Ikatlong kondisyon, sa paghihiwalay ng minuto at oras, kabanata, taludtod o berso sa Biblia. Halimbawa, basahin ang John 3:16 sa inyong Biblia. Ikawalong bantas, tutuldok kuwit. Narito ang gamit. Una, inilalagay sa hulihan ng bating panimula ng liham pangangalakal. Halimbawa, Ginoo, Madam. Ikalawa, inilalagay sa pagitan ng dalawang sugnay bilang panghalili sa pangatnig. Halimbawa, mahinang bumasa ang mga kabataan. Ang panunood, paglalaro online at hindi pag-aaral ang sinasabing dahilan nito. Ikatlo, inilalagay sa pagitan ng dalawang sugnay na di makapag-iisa. Halimbawa, hinahangaan si Lina sa husay niyang umawit, ngunit mahiyain siya sa harap ng maraming tao. Ikasyam na bantas, panipi. Narito ang wastong gamit. Ginagamit upang ipakita ang tuwirang sinabi ng nagsasalita. Halimbawa, naulinigan kong sinabi niyang huwag mo na itong sabihin pa sa kanya. Ikalawa, ginagamit kung magbabanggit ng pamagat. Halimbawa, basahin ang kwentong 6 na Sabado ng Beyblade. Ikatlo, ginagamit sa mga salitang banyaga. Halimbawa, pinag-uusapan nila ang epekto ng inflation rate sa bansa. Ikasampung bantas, panaklong. Narito ang wastong gamit. Una, ginagamit upang kulungin ang pangalan o simuno na hindi tuwirang binanggit sa pangungusap. Halimbawa, ang utak ng himagsikan, panaklong, Emilio Jacinto ang nagbigay payo sa iba pa tungkol sa revolusyon. Ikalawa, upang matiyak ang bilang ng binanggit na numerong patitik. Halimbawa, ang kabuuang bayad sa upa ay 9,200 o 9,200 lamang. Ikatlo, ginagamit sa pagpapahayag ng sakop o hangganan ng taon. Halimbawa, tumagal ng mahabang panahon, 1939 hanggang 1945, ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ikalabing isang bantas, tutuldok-tuldok. Narito ang wastong gamit. Una, ginagamit sa mga pahayag na may mga salitang hindi na kailangang banggitin. Ikalawa, sa pagsulat ng mga dialogong kinakailangan ng panakanakang pagtigil. Ikatlo, sa hulihan ng pahayag na nagpapahiwatig ng pambitin upang mahimok ang mambabasa. Sa huling bahagi ng ating aralin, ano-ano at paano nga ba ang pagbuo ng mabisang talata? Narito ang mga tuntunin sa pagbuo ng isang mabisang talata. Una, reiterasyon. Ito ay pag-uulit ng mga salita upang maipakita ang ugnayan sa pagitan ng mga pangungusap at magkaroon ng kaisahan ang teksto. Ikalawa, synonym o kasing kahulugan. Salitang magkasing kahulugan sa isang pangungusap. Ikatlo, kasing katawagan. Gumagamit ng mga salitang nagpapahayag ng tungkulin ng simuno o paksa ng talata. Ikaapat, pangkalahatang tawag. Ginagamit ito upang saklawin ang konteksto ng sinundang pangungusap. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.